po, Pastor. Yun po. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you, Pastor Ariana of Canada. So, purihin po natin ang Panginoon at kahit ganun pa man na may mga bagyo po dyan sa Pilipinas, may mga sakuna na nangyayari po sa ang dako ng mundo po ngayon, mga kaibigan, ay salamat pa rin dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon para makapagtipon-tipon. Kaya ngayon pa lang mga kapatid dyan sa Iligan at dyan sa Isabela, pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Amen. So ang kinina ninyo, ang pagpapala nyo, hindi pa man tapos ang Bible study natin, pinagpala na po kayo ng ating Panginoon. Kasi yan po ang sabi ng Panginoon eh. Yung nagbibigay po, yung naglalaan ng panahon sa Kanya. Na talagang they are trying to seek the Lord. Ano? Talagang hinahanap nila, kinauuhawan nila yung presensya ng Panginoon. Yung gusto nilang magtipon-tipon para papurihan ang Diyos ay kinalulugdan po ng Panginoon. At kapag ang Panginoon po ay nalulugod, mga kapatid, hindi mo pa man sinasabi ang pangangailangan mo, nandyan na ang kamay niya para tugunin para abutin ka at para tugunin ang iyong hinaing. Amen? So, pananampalataya po, kailangan po nating manampalataya at maniwala po sa kanyang mga salita para po sa ganun ay matugunan po or isakatuparan ang anuman pong kahilingan natin sa ating Panginoon. Amen? At yan po ang pag-aaralan natin. After our prayer po ay matututo tayo mula sa salita ng Panginoon. Kaya tayo po muna ay yumuko pong muli para po sa isang maikling panalangin para idulog po natin ang ating pag-aaralan para maintindihan po natin. So let's pray. Father God, thank you Lord for this opportunity. Salamat po Panginoon na kami po ay mga pinili mo para magtipon-tipon sa iyong presensya. And Lord, alam po namin Panginoon na wala pong humihingi na hindi mo pagbibigyan. Wala pong kumakatok na hindi mo pagbubuksan Panginoon. Ang sinabi mo po sa inyong salita, knock and the door will be open. Ask and it shall be given. Lord, here we are. Nandito po kami, Panginoon. Kumakatok po sa pintuan ng trono mo, O God. Sa pintuan ng biyaya, sa pintuan ng kaligtasan, Panginoon. Sa pintuan po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. At alam po namin na hindi po matatapos ang Bible study na ito na wala po kaming mapapala, O God. Salamat po. Ako lamang po ay iyong instrumento, Panginoon, na siyang gagamitin mo para maibahagi at masabi po ang iyong mga salita. Pero ang kapangyarihan po ay magmumula sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Salamat po at dinadalangin din namin ang pagkilos ng banal na Espiritu para ipaunawa po sa amin ang iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. And ang aral po natin sa umagang ito ay tungkol po sa kapangyarihan ni Jesus na makapagpagaling ng mga bulag at mga pipi. Okay? Yung hindi po makapagsalita. Yung mga bulag, yung blind and mute. Okay? Yung bulag, hindi po nakakakita. Yung pipi, hindi po nakakapagsalita. At alam nyo po, dito po sa Bible, napakadami po ng mga examples na kung saan si Jesus nagpagaling po ng mga paralisado, ng may mga ketong, yung mga ketongin, yung mga, ano pang mga klase ng karamdaman na bumibihag sa mga tao, even yung mga sinasakop, yung napoposes ng demonyo, kayang-kayang pagalingin po yan ng Panginoon. Kaya kung babasahin po natin ang Bible, ang dami pong pinagaling ng Panginoon na siyang na lumapit sa Kanya. Amen? Even meron pa yung humingi ng kagalingan na sabi ng Panginoon, kailangan ko bang pumunta sa lugar mo para pagalingin ang iyong alagad? Pero sabi ng centurion, yung master, yung boss ng alagad na ito, sabi niya, no need. Sabi niya, kahit wag na. Kasi hindi ako karapat-dapat na puntahan mo, Panginoon. Dahil ako'y simpleng tao lamang. Pero sabihin mo lang, bigkasin mo lang na gagaling ang aking alagad, ay gagaling siya. Na-amaze ang ating Panginoon kasi sobra yung pananampalataya ng centurion na ito. Sabi niya, sa pamamagitan lang ng salita ni Jesus, ay okay na sa kanya yun. Pero alam niyo mga kapatid, yung pananampalataya niya na yan ay nagdulot nga ng kagalingan dahil binigkas ni Jesus. Sabi niya, gagaling ang alagad mo ngayon din sa oras na ito. Pagkabigkas ng Panginoon, ay biglang may tumawag na doon sa centurion. Sabi niya, boss, yung alagad mong may sakit, magaling na.
Tinignan niya yung oras. Tinignan niya yung oras. Tamang-tama sa pagkakabigkas ng Panginoon na gagaling nga ang kanyang alagad. So, ganyan po kakapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Meron din pong isang babae na nagdurugo for 12 years. Alam niyo po, kami po sa Isabela, parang male dorm tayo, no? Pakaway po mga kapatid dyan sa Isabela kung male dorm po kayo. Yes, mga kalalakihan, mga kababaihan at mga kalalakihan. Puro tayo ngayon, pure team ng women and men. Hallelujah! So, alam niyo po mga kapatid, kami pong mga babae, alam naman natin lahat, normal naman at saka alam ng lahat na meron kaming buwanang dalaw na dumarating. Every month na may dumarating na menstruation namin. At alam niyo po, ang normal po na araw, 7 days. Mga 5 to 7 days. Kapag sumobra po kami ng 7 days, naging 14 days, naging 1 month, ay wala, may malalang problema na sa kaloob-looban namin, sa internal organs namin. Kasi manghihina kami sa dami ng dugo na lumalabas, manghihina kami, magiging mapusyaw kami. At heto po ang isang kwento sa Bible na isang babae na nagdurugo for 12 years, dire-diretso siyang nagdurugo. Imagine that. Yung 1 month nga lang, halos mamatay na ang ibang babae dahil sa sobrang dami ng dugo na lumalabas. Pero imagine ang 12 years, ubos ang kanyang ipon, ubos lahat ang kanyang mga ari-arian dahil sa kapapadoktor niya. At alam nyo, dahil alam nyo kasi noong Old Testament at noong unang panahon, madumi sa kanila ang mga nagdurugo. Kaya outcast siya. Walang gustong lumapit, walang gustong tumulong. Parang may nakakadiri siyang sakit. Kaya hindi siya pwede sa lipunan, hindi siya pwedeng makipagtipon-tipon, hindi siya pwedeng makisalamuha. Pero alam niyo ang pananampalataya ng babaeng ito, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Kristo, ako ay gagaling. Sobra na sa kanya ang mahipo niya ang kamay ni Kristo kasi alam niya hindi siya karapat-dapat Kasi pinagtatabuyan nga siya ng mga tao. Madumi siya sa harapan ng mga tao. Pero sabi niya, kahit laylayan na lang, okay na ako sa laylayan lang. Kahit na yung pinakalaylayan ng damit, okay na ako doon. Kahit hindi na yung paa, kahit hindi na yung kamay ng Panginoon, kahit hindi na yung katawan ng Panginoong Yesus. Okay na ako sa laylayan. Kaya talagang nung narinig niya, napakinggan niya na dadaan si Kristo, ay talagang against all odds. Sabi ko nga, di ba, hindi siya pwedeng lumabas, hindi siya pwedeng makisalamuha, pero talagang ipinagpilitan niya, talagang nagpursigi siya. Baka iginapang pa niya dahil hinang-hina ang kanyang katawan Baka siguro gumapang pa siya para lang mahipo niya yung laylayan ng damit ni Kristo. At alam niyo, nagtagumpay po siya mga kapatid. Dahil ang pananampalataya niya, kapag mahihipon niya yung laylayan ng damit ni Kristo, maaagapan, gagaling siya mula sa kanyang sakit. At alam niyo, nangyari ang kanyang pananampalataya. Pagkahipon niya ng laylayan ng damit ni Kristo, biglang yung pagdurugo niya, biglang tumigil. Biglang tumigil yung pagdurugo niya. Pero si Kristo, naramdaman niya na may kapangyarihang lumabas sa kanyang katawan. Sabi niya, sino ang humawak sa akin? Sabi ng mga disciples, Panginoon naman, ang dami-daming mga tao sa kapaligiran natin. Paano namin malalaman kung sinong humawak sa iyo? Na tayo ay napapaligiran ng maraming tao. Syempre, yung mga maraming tao, nahahawakan nila si Kristo, nabubunggo nila, dahil gusto nila nga makihalubilo kay Kristo. Pero sabi niya, sino ang humawak sa akin? Sabi niya. Paano namin malalaman? Sabi ng mga disciples. Pero pinagpilitan ni Kristo, sabi niya, sino ang humawak sa akin? May humawak sa akin, sabi niya. Dahil itong babae takot, umamin siya, sabi niya, ako po ang humawak sa inyo, Panginoon. And alam niyo ang sabi ng Panginoon sa kanya, woman, babae, yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Tingnan ninyo, makapangyarihan po ang ating Panginoon. Makapangyarihan po, kayang-kanya na lang bigkasin ang salita para pagalingin ka o para tugunan ang iyong pangangailangan at matutugunan, mangyayari kapatid, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At kaya titignan po natin, tunghayan po natin ang isang kwento na kung saan naglalakad din po si Kristo sa Matthew chapter 9 verse 27. Naglalakad po din si Kristo at sa kanyang paglalakad may dalawang bulag. May dalawang bulag na naghahanap sa kanya. Siyempre mga bulag sila, hindi nila nakikita,
There are two, as Jesus went on from there, sabi niya dyan, as Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David!" May dalawang bulag. Siyempre, alam nila, bulag sila, hindi nila nakikita kung may darating na tao or may darating ba si Kristo. Siyempre, hindi nila nakikita. Pero dahil maingay ang mga tao, nagsasabi na, "Oh, Jesus, Jesus, Jesus." Siguro ang daming mga gustong lumapit kay Jesus. Lahat ng mga nasasambit nila, "Jesus, Jesus dito, Jesus dito, Jesus dito." Napapakinggan ng mga bulag kasi bulag lang naman sila, hindi naman sila bingi. So nalaman nila, dumadaan si Jesus. Siyempre, ang mga bulag, sensitive yung mga tenga nila yan. Kaya kahit hindi nila nakikita kung malapit pa ba o malayo, pero yung sound, sensitive sila sa sound. O siyempre, habang lumalakas yung sound, ibig sabihin, lumalapit sila. Kaya habang lumalapit na si Kristo, sumigaw sila, "Maawa ka, anak ni David!" Sabi nila, "Maawa ka sa amin, anak ni David!" O bakit si Jesus naman ang dumarating? Bakit ang sinasabi nila ay anak ni David? Si Jesus po ay tinatawag na Son of David or anak ni David kasi siya po ay nagmula sa salinlahi ni David. Alam naman po natin na ang naging instrumento para maipanganak po si Jesus ay si Joseph at saka si Mary. At sila po ay naging instrumento lamang po para maipanganak po si Jesus na isang Diyos, na anak po ng Diyos, para maging tao dito sa mundo, para maipakita niya sa pamamagitan ng kanyang example, para masundan po ng mga tao. Kasi kung ang tao, kung sinasabi mo lang, kunwari sa pagluluto, di ba? O ganito ang pagluluto ng adobo, hiwain mo ang karne, ilagay mo ang sibuyas, ganun-ganun. May mga hindi nakakaintindi pag salita lang. Pero kapag nakikita nila yung ginagawa mo, hinihiwa mo yung karne, hinihiwa mo yung patatas, hinihiwa mo yung mga bawang, pinipit-pit mo, mas nagre-register yung lesson. Kaya yun po ang dahilan kung bakit dumating po si Kristo, para siya mismo ang gumawa at makita po ng ating mga mata. Pero ang ginamit po ng Panginoon para maipanganak po si Jesus na anak ng Diyos ay si Mary at saka si Joseph. Okay? Pero naaayon po sa Bible, sabi po ng Bible, si Kristo lamang po ang ating sasambahin. Nagpapasalamat tayo kay Mary dahil naging willing siya, nagkusang loob po siya na magpagamit sa ating Panginoon para maipanganak po si Jesus. Pero sabi po ng Bible, hindi po natin dapat sambahin. Kasi sabi ng Bible, nung naipanganak si Jesus, pumunta yung tatlong magi, yung mga makapangyarihang mga tao, at nung nakita nila si Jesus at saka si Mary at saka si Joseph, they worship Him. Hindi po sinabi doon na they worship them. Hindi po plural. Si Him lang po, si Jesus lang po ang kanilang sinamba. But of course, hindi natin iniitsapera ang pagpapagamit ni Joseph at saka ni Mary. Pero pagdating po sa pagsamba, si Jesus lang po ang ating sasambahin. Okay? So ganun po ang nangyari. At sina Joseph at Mary ay mula po sa salinlahi ni David. Kaya ang tawag po kay Jesus ay Son of David. Okay? So kung itutuloy po natin yung binabasa natin. So, dahil sumigaw sila, in verse 28 please, sumigaw sila, "Have mercy on us, maawa ka sa amin, Son of David." And nung pumunta na si Jesus, when he had gone indoors, the blind men came to him. Sumunod pa rin yung mga bulag nung pumasok na si Jesus sa kanyang bahay. Sumunod pa rin yung mga bulag. At tinanong ni Jesus sa kanila, sabi niya sa kanila, "Do you believe that I am able to do this?" Ibig sabihin, naniniwala ba kayo na kayang-kaya ko kayong pagalingin? Sabi ni Jesus sa kanila. So ano ang sagot ng mga bulag na ito? In the next verse, then, ano yung sagot ng bulag sa kanila? Yes, Lord, sabi ng mga bulag. Opo, Panginoon. Kasi ang tanong ni Jesus, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Ang sagot nila, opo, sabi nila. Ano ang nangyari in the next verse? Ano ang ginawa ni Jesus? Then He touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done." Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kayo ay gagaling. Kaya tingnan ninyo, ang susi po, mga kapatid, para po matugunan ang ating mga pangangailangan, ay yung pagtawag po. Di ba, tinawag muna nila? Di ba? Tinawag muna nila si Jesus. Sabi nila,
Jesus, Son of David! Oh, kaya importante din ang pagtawag. Kaya sabi din ng Panginoon sa kanyang salita, call upon me in the day of your trouble. Tumawag kayo sa akin sa panahon ng iyong pangangailangan at ako ay tutugon sa inyo. Ako sasagutin ko ang inyong pagtawag. Kaya ang telephone number po ni Jesus ay Jeremiah 33:3. I-memorize po ninyo. Kapag po meron kayong na-experience, meron po kayong problema, tawagan po ninyo. Kung dito po sa mundo, merong sinasabi na 911, merong 999 na telephone number ng emergency. Kapag merong emergency, tatawagin nila 999, darating agad ang pulis. O kaya 911, darating agad ang ambulance. Ano? Pero meron ding telephone number si Lord, 333. Jeremiah 3:33. Jeremiah 33:3 na ang sabi ng Panginoon, call to me, tumawag ka, I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ibibigay ko sa iyo ang kasagutan sa mga hinaing mo, sa mga problema mo. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya unang-una po na susi para po tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman, para tugunin po ng ating Panginoon ang ating mga hinaing, unang-una tumawag sa Panginoon. Sa Panginoon po tayo tatawag, hindi po sa kung sino-sino, mga kapatid. Kasi minsan, nag-i-struggle tayo, sinasabi natin na, hoy, hindi naman sinasagot ni Lord yung panalangin ko. Unang-una, dapat i-check mo kanino ka tumawag. Diba? Baka hindi Jeremiah 33:3 ang na-dial mo. Baka 444 o kaya 555. Sardinas yung 555, ha? Sardinas po yung 555. 333 po ang telephone number ng Panginoon. Amen po ba? Yes. Jeremiah 33:3. Kaya i-memorize ninyo, 333. Yan ang number ng ating Panginoon. At hindi po papalya ang ating Panginoon sa pagsagot po niya sa atin. Pangalawa na ginawa ng mga bulag, mga kapatid, ay sumunod sila. Di ba? Tumawag muna sila, sabi nila, Son of David, maawa ka sa amin. Sabi nila. Tapos, nung pumasok na si Jesus sa kanyang bahay, sumunod yung mga bulag. Ganun din ang gagawin natin. Susunod din tayo kay Kristo. Amen? We follow Jesus dahil yan din po ang sabi ng Panginoon. Come, follow me. Sumunod kayo sa akin. Dahil kung nasaan ako, nandun ang milagro. Kaya ganun din po mga kapatid. Sumunod po tayo. At ang pagsunod po mga kaibigan ay pagtupad po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po tayo nakikinig sa salita niya para malaman po ang kanyang mga kalooban, ang kanyang mga bilin. At ang pagsunod po mga kapatid ay pagtupad po sa mga bilin at kalooban ng Panginoon na lagi po nating napapakinggan. At ano pa ang ikatlo po na gagawin natin? Maniwala ka. Di ba? Tumawag, sumunod, maniwala. Kasi tinanong ni Kristo, nung sumunod sila sa Kanya, sabi ni Kristo sa kanila, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yan? Opo, naniniwala po kami. Sabi nila, hinipo kaagad ng Panginoon, tapos nakakita kaagad sila. So you see, pangatlo po na gagawin natin na importante, paniwalaan po natin na kayang-kayang tugunin ng Panginoon ang bawat hinaing at pangangailangan mo, kapatid. Amen? Pero baka nagtataka naman tayo, Pastora, hindi naman po kami bulag. Ang lalaki naman ng mga mata namin, di ba? Ang lalaki ng mga mata natin, hindi naman tayo bulag. Pero hindi po kami nakaka-relate kasi hindi naman po kami bulag. Maaring ganon ang ating mga reasoning. Pero alam niyo po, ang pagiging bulag, hindi lamang po physical. Hindi lamang po physical na yung matang ito ang nabubulag. Minsan spiritual bulag din tayo. Kumikilos si Lord pero natatakpan yung ating mga mata, hindi natin nakikita na pagkilos pala ng Panginoon yung ginagawa niya. Dahil sa sama ng loob natin, dahil sa galit natin, dahil sa paghihiganti natin, sa mga plano nating paghihiganti, dahil sa selos natin o sa mga bagay na sumasakop sa ating mga puso, hindi natin namamalayan kahit na ang lalaki ng mata natin na malinaw ang paningin, pero bulag tayo sa espiritual kasi hindi natin nakikita ang pagkilos ng ating Panginoon.
Kaya, alam niyo po, ang Diyos ng mundong ito, wala pong iba kundi ang demonyo. Yan po ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na sabi niya, ang mga tao dito sa mundo ay mahirap nilang paniwalaan ang salita ng Diyos. Bakit? Binubulag sila, tinatakpan ng demonyo ang kanilang mga mata para hindi nila mabasa or maintindihan ang salita ng Diyos. You see, the God of this age, small g, ibig sabihin, Diyos-Diyosan, and the God of this age is no other than Satan. Yan po ang sumasakop sa mundong ito. Kaya yan, pasama na ng pasama ang nangyayari sa mundong ito. Dahil ang Diyos po ng mundong ito na gumagabay at namumuno sa mga tao na hindi nananampalataya kay Kristo ay wala pong iba kundi ang demonyo. At ang ginagawa niya para hindi manampalataya ang mga tao kay Kristo, tinatakpan niya ang kanilang mga mata para hindi nila makita ang milagro, para hindi nila makita ang pagkilos ng Panginoon, para hindi nila makita ang kabutihan ng Diyos, para hindi nila makita ang biyaya ng Panginoon. Kaya yan po, ang hirap magpasalamat sa Panginoon kasi akala natin wala siyang ginagawa. Pero nabubulag tayo sa katotohanan na kapatid, ang kalakasan mo galing kay Lord. Na ang buhay mo ngayon, yung hininga mo, galing kay Lord yan. Pero dahil bulag tayo, akala natin ang pagpapala palagi ay pera o kaya mga kasangkapan o kaya mga ginto, kayamanan. Yun kasi ang alam nating pagpapala. Kaya, nagtatampo tayo kay Lord. Sabi natin, hindi ako ayaw ko nang magsilbi sa Panginoon. Ayaw ko nang maniwala kasi hindi naman kumikilos si Lord. Akala natin ganun. Pero yung buhay mo kapatid, yung kalakasan mo kapatid, yung pamilya mo na naghihintay sa iyong paglaya, yung mga nagmamahal sa atin, nandyan. Yung si warden, si jail officer na nag-aalaga sa inyo, ay pagpapala ni Lord yan. Amen? Na concerned sila, na tinitignan kung kayo ba ay nasa mabuting kalagayan, ay pagpapala ni Lord yan. Pero dahil nabubulag tayo, hindi tayo marunong magpasalamat. Kaya kailangan natin ng kagalingan mula sa ating pagkabulag. Kasi sabi din ng ating Panginoon, hindi nyo ba napapansin, hindi nyo ba nakikita na gumagawa ako ng ilog doon sa wilderness o doon sa disyerto? Alam niyo po ang disyerto, wala pong ilog, wala pong punong kahoy. Kaya kapag napunta ka sa disyerto, ay mamamatay ka talaga dahil wala kang iinuman, wala kang pagkain doon, hindi ka magsusurvive sa disyerto. Pero alam niyo ang sabi ng Panginoon, kahit sa disyerto ng buhay mo na tigang, na parang walang nangyayari, na parang walang produksyon, parang walang saysay ang buhay natin minsan. Dahil sa dami ng ating pagkakasala sa Panginoon, dahil sa dami ng mga kamalian natin, parang yung buhay natin wala ng kulay, tigang, parang walang tubig, walang pag-asa yung buhay natin. Parang disyerto, walang tumutubo, walang living things. There's no hope. Yung buhay natin minsan ganon. Pero ang sabi ng Panginoon? Kahit sa buhay nating tigang, kayang-kayang gumawa ng Panginoon ng ilog para magkaroon ng buhay. Amen? Yan po. Kailangan lang po nating mabuksan ang ating mga mata. Kailangan lang po nating gumaling mula sa ating mga pagkabulag para makita po natin ang ginagawa ni Lord sa ating buhay. Amen? Kaya yan ang unang pinagaling ng ating Panginoon. At kung titignan natin yung susunod po na bersikulo, ano pa ang pinagaling ng ating Panginoon? Hindi lang po aside from bulag, meron ding sumunod, Pero sabi ng Panginoon sa mga pinagaling niyang bulag, huwag niyong sasabihin sa iba na pinagaling ko kayo. Kasi during that time, marami ang naghahanap kay Kristo para patayin siya. Mula nung ipinanganak si Jesus, gustong-gusto na ng mga hari sa mundong ito na patayin siya dahil ayaw nila na may ibang hari na maghahari sa mundong ito. Kaya hinahabol nila, hinahanap nila si Kristo para patayin. Pero sabi niya sa mga bulag na ito na gumaling, huwag niyong sasabihin. Pero ano ang ginawa ng mga bulag? Dahil sa sobrang tuwa nila, sobrang saya nila na sila ay gumaling, ay pinagsabi pa rin nila, talagang sinabi nila na, merong nagpagaling sa amin, merong Diyos, yung Diyos na sinasabi nilang si Jesus, ay nagpagaling sa amin. So talagang sinabi pa rin nila. Okay? At ano ang sumunod in verse 32? Tingnan nga natin. Verse 32, while they were going out, nung naglalakad na naman sila, a man who was demon-possessed.
sinasakop or sinasapian ng demonyo naman ang kanilang nahagip, okay? Ang kanilang na anong tawag nito, na encounter. And he could not talk. Isang na demon possessed, isang sinasapian ng demonyo, at yung demonyo na sumasapi sa kanya ay hindi niya pinapahintulutan na magsalita yung taong yun, kaya he is mute, hindi siya nakakapagsalita. Dahil yung demonyo na sumasapi sa kanya, yun ang binibihag niya, yung kapangyarihan para magsalita or yung abilidad para magsalita. Pero ano ang ginawa ni Kristo sa taong ito? In next verse, please. And when the demon was driven out, pinalayas ng Panginoon ang demonyo na sumasapi doon sa tao na humahawak sa abilidad ng taong yan para makapagsalita. So nirebuke ng Panginoon, sabi niya, in Jesus' name, in my name, sabi niya ganun, lumayas ka sa taong ito. E nung lumayas na yung demonyo, the man who had been mute spoke. Nakapagsalita yung pipi, and the crowd was amazed. Nagulat yung mga tao, and sabi nila, wala pang nakakapagpagaling ng ganito dito sa Israel sa panahong ito. So nagulat yung mga tao. Pero yung mga Pharisees in verse 34, yung mga Pharisees, yung mga tao na hipokrita, mga hipokrito na akala nila sila ay banal, sabi nila, itong taong ito, itong Jesus na ito, ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa demonyo. Sabi ba naman ng mga taong ito na ayaw nilang maniwala kay Jesus? Pinagbintangan na si Jesus ay, ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa demonyo. Kaya dito din po natin makikita, mga kapatid, na lahat po ng karamdaman kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. Itong pipi na ito, na dahil sa pagsapi ng demonyo ay hindi siya makapagsalita, pero nung pinalayas ng Panginoon ang demonyo, biglang nakapagsalita. Kaya yan din, pati yung mga tao na demon possessed, kayang-kaya pong pagalingin ng ating Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid, marami pong demonyo sa buhay natin na siyang nagdudulot po ng pagkapipi sa atin, kahit nakakapagsalita po tayo, kagaya ngayon nagsasalita ako, napapakinggan niyo. Pero minsan may spiritual muteness din. Nakakapagsalita tayo physically, pero spiritually sometimes ay nagiging pipi tayo. Ayaw nating sabihin yung katotohanan. Pipi tayo para sabihin ang katotohanan. Pipi tayo para sabihin ang kabutihan ng Panginoon. Pipi tayo para mag-worship sa Panginoon. Kaya natutuwa po kami kanina dahil habang tayo po ay nag-worship, ay ang ganda ng sayaw ng mga kababaihan ng Iligan. Palakpak naman dyan, taga-Iligan. Hallelujah! Palakpak naman din dyan, mga kapatid dyan sa Isabela. Praise the Lord! Kaya tingnan ninyo kanina, ay ang sarap magpuri, di ba? Ang sarap kayang sumayaw. Ang sarap kayang sayawan ang ating Panginoon. Pero alam niyo po, mga kapatid, minsan kahit hindi po tayo pinanganak na pipi, nagiging pipi po tayo dahil ayaw po nating buksan ang ating mga bibig para pasalamatan ang Lord, para sabihin ang kabutihan ng Panginoon, para sambahin siya sa mamamagitan ng ating mga labi. Kaya yan po. Pero alam niyo, ang nagdudulot ng spiritual muteness, ay demonyo po. Tingnan niyo itong tao, sinapian ng demonyo kaya hindi nakapagsalita. Pero nung pinalayas ng Panginoon ang demonyo, ay biglang nakapagsalita. Kaya kailangan din palayasin natin ang demonyo para hindi po niya hawakan ang dila natin, para hindi po niya i-forbid or hindi po niya harangan na sabihin po natin ang katotohanan. Amen? Kaya yan, ang mga tao minsan sa mga kaso or sa mga hearing ninyo, kahit na kayo ay inosente, pero yung mga witnesses po, nagiging pipi sila dahil ayaw nilang sabihin kung ano ang totoong nangyari. Kaya ipanalangin po ninyo, kung yung sa kaso po ninyo ay hindi nyo makuha na magsalita ang mga nakakita o mga witnesses, ipanalangin nyo na mabuksan po ang kanilang mga bibig para sila po ay gumaling mula sa spiritual po na pagkakabihag ng demonyo sa kanila. Amen? Mga kapatid, sa araling ito, pinakita po ng ating Panginoon na kayang-kaya po niyang magpagaling. Kahit nandyan po kayo sa kulungan, mga kapatid, kayang-kaya pong hipuin ng Panginoon ang anuman pong mga problema ninyo.
ang hinaing man po ninyo. Maaring ang hinaing po ninyo ay kaso ninyo. Maaring hinaing po ninyo ay yung kalusugan po ninyo. Maaring may nararamdaman po tayo, may masakit sa ating mga karamdaman, or ang hinaing po ninyo ay yung puso po ninyo na nahihirapang magpatawad. Yung puso po ninyo na nahihirapan po kayong matulog ng mahimbing dahil sa dami ng mga agam-agam, sa dami po ng mga alalahanin na ating mga puso. Maaring ang concern po ninyo ay inyong mga pamilya na nasa labas. Maaring may mga kaguluhan sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Kapatid, kung ang Panginoon nakapagpagaling ng paralisado, nakapagpagaling ng ketongin, nakapagpagaling ng bulag, nakapagpagaling ng pipi, kayang-kaya ka din niyang pagalingin, kapatid. Kayang-kaya ng Panginoon na ikaw ay tugunin. Tugunin niya ang iyong pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, ang tanong niya, kagaya din niyang tanong niya sa mga bulag, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na kaya kang hipuin ni Lord ngayon? Naniniwala ka ba na kayang tugunin ng Panginoon ang pangangailangan mo ngayon? Ano po ang sagot natin, mga kapatid? Ano po? Paano po ba tayo sasagot? Ano po ang sagot natin? Sige, sagutin niyo po ang tanong na yan. Kung ang sagot po ninyo ay oo, naniniwala tayo, itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Kung naniniwala ka na kayang-kaya kang tugunin ng Panginoon ngayon, itaas mo ang iyong kamay, kapatid. At sige, i-remain ninyo na itaas, panatilihin ninyo na itaas ang inyong mga kamay at manalangin tayo. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng iyong panalangin ay matutupad ang iyong kahilingan. Let's pray. Father God Almighty, salamat po Panginoon sa pagkakataong pong ito. Salamat po, O Diyos, na kami po ay napakinggan po namin ang iyong kapangyarihan mula po sa mga salita mo na aming pinag-aralan. At narito po ang iyong mga anak, O God, sa Iligan, sa Isabela, Panginoon, even sa mga kapatiran sa Canada, and every one of us, O God, dito po na dumalo po dito sa Jail Bible Study namin, Panginoon. Lord, meron po kaming mga kahilingan, meron po kaming mga hinaing, O God, na nasa aming mga puso na hindi po namin masambit sa iyo, Panginoon. At Lord, nandito din po kami, sinasambit namin, dinideklara namin, Panginoon, na naniniwala kami na kayang-kaya mong tugunin ang aming pangangailangan. And Lord, ngayon din, O God, sa pangalan mo na makapangyarihan, Lord, inaangkin na po namin ang katugunan sa aming pangangailangan. Inaangkin na namin ang kagalingan, O God, mula sa physical naming mga pangangailangan, sa kagalingan, kalusugan namin, Panginoon, sa financial, Panginoon, sa mga relasyon, Panginoon. Maaaring may mga nawawatak-watak na mga pamilya dahil sa mga kahinaan, dahil sa mga pagkakamali. Pero Lord, pagbuklodin mong muli ang mga pamilya ng mga PDLs na ito, Panginoon. Tugunin mo sila, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Lord, yakapin mo sila sa kanilang mga hinaing, O God, ng pagmamahal, Lord. Sa kanilang desire na sila po ay ma-encourage, Panginoon, dahil marami pong mga gusto nang mag-give up dahil walang mga dalaw. Parang walang nagmamahal sa kanila, Panginoon. Pero Lord, sinabi mo na ikaw ang nagmamahal sa amin. Ikaw ang katugunan sa lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord, I pray that you embrace your people, O God. Embrace them, Lord, and let your power manifest upon their lives, O God. Holy Spirit, move, O God, move right now, Lord. Move and touch your people, O God. Ngayon din, Panginoon, ipadama mo ang kapangyarihan mo at kabutihan mo sa mga taong ito, O God. Even yung kanilang mga kaso, Panginoon, ikaw po ang siyang tumugon. Ang mga pipi, Panginoon, na hindi makapagsalita, na ayaw magtestigo, Panginoon. Lord, kung nagpagaling ka ng pipi, O God, magpapagaling ka din ng pipi sa lahat po ng mga witnesses, mga hearing, Panginoon, mga attorney, Panginoon. Lord, yung pagiging bulag po ng mga tao na hindi po nakikita ang kabutihan mo. Lord, in Jesus' name, I pray for your healing and deliverance, O God. Salamat po, O God, dahil alam po namin, Panginoon, that as we have learned your words, O God, your power and miracle has already manifested in the life of your people, O God. Salamat po, inaangkin na namin ang katagumpayan, Panginoon. Inaangkin na namin ang kasagutan sa aming mga pangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Kaya binabalik ko po ang
sa ating MC. Thank you. Thank you po, Pastor. God bless po. Habang patuloy tayo, alam po muna tayo ay